Nagtapos ang nakaraang video nang bisitahin ng hari ang kanyang anak. Nagdala ito ng regalo para sa bida at nang buksan niya ito, nakakagulat na custom-made na espada pala ito para sa prinsipe. Pero bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong mga nagko-comment at sumusuporta sa ating mga video. Maraming salamat sa panunood. Tila napangiti ang hari nang makita ito at iniisip niyang mukhang masaya ang prinsipe sa iniregalo nitong espada. Bigla namang natamba ang prinsipe at nag-worry naman ang nanay niya dahil dito. At yun pala, sinasadya niya ito. Sa isip nito sinabi niyang, hindi ba't nabanggit niya na noon na ayaw niya nang mamatay dahil sa espada. Ngayon nga daw ay medyo stand out na siya dahil sa mga ginawa niya. If magpapagaling pa daw siya sa pagkikipaglaban gamit ang espada baka ma-involve pa siya sa power struggle. Kaya naman nagpapanggap ito na mahina sa mga training nila ng kapatid niya. Hindi daw pwedeng masayang ang lahat ng acting na yon. So nagpasalamat ito sa hari dahil sa regalo niya pero dahil daw pang baby pa ang skills nito sa swordsmanship, humingi ito ng paumanhin pero sa tingin niya daw mas babagay daw yun sa kanyang kapatid na si Kenya. At nagulat ito dahil doon. Sa isip ng bida, bakit daw ito na-shock gayong napakabilis na ng improvement nito at nasa aura practitioner class na daw siya. Sapat na daw yun para tratuhin siyang elite sa kaharian. Pero kung pag-uusapan ang past life ng bida bilang pro, syempre daw malayo-layo pa ang kapatid niya. Pero sa rate daw na yun, unti na lang ay maaabot na nito ang pagiging aura expert kung saan 30 tao lang ang meron sa kaharian. Sigurado daw na kahit ang mga kabalyero ay mapapahanga din nito. Kaya naman deserve daw ito ng kanyang kapatid. Lumapit naman ang hari at sinabing naiintindihan niya raw ang anak na si Errol pero may isang kondisyon daw. Dapat ipakita ni Kenya sa kanya ang skills niya para masabing karapat-dapat siya sa espadang yon. Nagulat naman sila dahil doon. Kailangan lang daw ipakita kung ano ang nagagawa na nito at hindi daw niya dapat isipin na ang hari ang nasa harap niya. Hesitant naman ang prinsesa at sinabi ng bida na normal reaction naman talaga daw iyon kaya naman. Finish niya ito at sinabihan na gamitin niya na ang pagkakataon na iyon para ipakita sa ama ang kakayahan niya. Sa isip niyang, sinabi nitong talunin daw niya ang hari. Kaya naman lumakas ang loob ng prinsesa at pumosisyon na. Na-impress naman ang hari dahil kakaiba ang tindig nito. Nag-concentrate na si Kenya at buong lakas na umatake. Kahit nga si Lady Livana ay nagulat sa ipinakita nitong skill. Proud naman ang bida dahil ang lakas at high output mana daw nito ay umabot na sa bilis na hindi nakikita ng mata ng mga ordinaryong tao. Buo ang tiwala niya dito pero nagulat siya at napatanong ng targetan nito ang ulo ng hari gamit ang totoong espada. Kakaiba naman ang reaksyon ng hari dahil napangiti ito, kaya naman sa isip ng bida nakakatakot daw ang mag-ama. Hinarang naman ng hari ang atake niya. Natuwa ito nang makitang nasa ganong level na ang prinsesa. Pinuri siya nito at sinabing kahit ang leader daw ng mga knights ay hindi kaya maglabas ng ganong aura pag nakikipaglaban sa kanya. Sagot naman ni Kenya na malayo pa daw siya at madami pang kailangan matutunan. Tinanong naman ng hari ang bida kung totoo daw ba na siya ang nag-training sa prinsesa. Sabi naman niyang, sa tingin niya nag-work lang daw ang theory niya sa kapatid. Based daw sa kanyang pananaliksik, hindi para sa prinsesa ang existing na swordsmanship at dahil nakitaan niya daw ito ng talento sa aura, binigyan niya lang ito ng onting advice. So tinanong ng ama kung pwede din daw ba niya itong ituro sa iba. Napaisip tuloy ang bida kung ano kaya ang intensyon ng hari. Isa bang mass production ng mga aura experts na knights? Kung ituturo daw ang training method niya sa kanila, gusto daw kaya nito na magkaroon ng invincible na army. Well, ang sagot ng ating bida ay hindi daw ito magiging madali. Humingi ito ng tawad at sinabing kung ine-expect daw ng hari na magiging parehas ang resulta nito sa kanyang kapatid hindi daw ito mangyayari, dahil born with potential na daw talaga si Kenya. Isa pa daw magkasama silang lumaki. Nakita niya ang bawat galaw ng kapatid nito kaya naman natulungan niya ang itong mag-improve. Napaisip naman ng hari dahil doon. Although, sa isip ng prinsipe, pwede naman siyang gumawa ng training method na babagay din daw sa hukbo kung oobserbahan niya sila pero masyado daw matrabaho pa iyon. Isa pa hindi niya daw gustong makita ang pawis ng mga muscles nila buong araw. Masyado daw precious ang mata niya para doon. Pero hindi niya rin naman pwedeng i-disappoint ang ama so inisip niyang dapat ba daw ay bigyan niya ito ng pag-asa. Kaya naman sagot niya, posible naman daw sila pang mag-improve. Hindi man daw maging kasing bilis ng kay Kenya. Ang pagbibigay lang daw ng tamang training methods ay okay na. Gayunpaman,
magagawa niya lang daw ito sa mga miyembro ng royal family. Napaisip naman ang hari doon. Siyempre daw kasi ang ibang nobles ay parang hyena sa hari, baka magkaproblema pa pag tinuruan sila ng secret method. Imposible daw tulungan sila ng prinsipe na maging mas malakas pa. Sagot ng hari na naiintindihan niya ang anak at ipapasa lang daw ang secret method nito sa royal lineage. Nakakatuwa daw isipin na parang magiging national treasure ang secret diary nito dahil maipapasa ang kanyang training method sa mga susunod na henerasyon ng royal family. Ilang buwan na ang nakalipas at makikita ang hari na busy mag-training mag-isa. Nakakagulat daw pero gumagana ang method ng prinsipe at tila maaabot na nito ang level ng peak expert. Nakakalungkot lang dahil hindi ito magamit ng anak niya dahil daw sa mahina nitong pangangatawan. Sa isip niya, mas kailangan ito ni Errol so dapat daw ay may gawin ito. Nagpahatid naman ito ng mensahe sa concubine palace na tila ikinagulat ng bida. Ano iyon? Well, malalaman natin sa next episode. Kaya make sure to like, comment, share and subscribe bilang suporta sa ating channel at para tuloy-tuloy ang ating uploads. Again, maraming salamat sa panonood. See you on the next video.